Dadako po tayo sa salita ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng Mateo chapter 14 verse 22 to 30. Ito po ay pagkatapos na mapakain yung 5,000 ay naghiwa-hiwalay na ang mga tao. Kasama doon ay pinapunta ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa kabilang ibayo, sabi niya dito. Pagkatapos ay pinasakay niya ang kanyang mga alagad sa bangka at pinaunan niya sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang madaming tao. Pagkatapos siyang pauwiin ang madaming tao, ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya ay nandoong nag-iisa. Magpatuloy tayo sa verse 24. Ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong-malayo na sa dalampasigan na hinahampas ng alon sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila at lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ito po yung popular na kwento ng paglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. Ano po? At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo!" Nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus at nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw yan, ipagutos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika," sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya'y papalubog na ay sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Inabot agad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan niya na sinasabi sa kanya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" So, ang mensahe po natin ngayong umaga na ito ay may pamagat na Little Faith, Mighty Jesus. Little Faith, Mighty Jesus. Pagka sinabi natin little faith in Tagalog, maliit na pananampalataya, and yet we have this makapangyarihan Jesus. Yun po yung literal na Tagalog po ng natin po mensahe sa umaga na ito. Well, I found this chapter, napakaganda itong chapter as a representation of believers' life. Kasi kapag inimahimay natin dito, somewhat ang ating mensahe ay somewhat textual expository. Pagka-expository po, medyo may additional passages na kasama kasi yung kwento. So dito lang tayo, himay-himay natin. But I would like to start in the moment that Jesus called Peter. There is this calling na tinatawag. That is our first point. The call is to come to Jesus. That is the call. Come to Jesus. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, "Come, halika." At the same time, that call is also a command. Sa ating mga mananampalataya, there is also what we call two types of calling. We have general calling, pangkalahatan, pangtawag, at meron din naman tayo specific calling. At hindi na po natin masyado pag-debatihan o pag-uusapan yan. And that is what the Bible says
Ano po? At among sa mga halimbawa ng pagkalahatang calling natin, nandiyan na sinasabi ng Panginoong Hesus, you are called to be to be holy. 1 Peter chapter 1 verse 15. Meron din namang mga tawag ang Panginoong Hesus na you are called to be saved. Tinawag tayo upang mangaligtas, sabi sa Timothy. Yun yung mga general calling natin. Yung paglilingkod, pagsiserve sa Panginoon, pangalahatang tawag, di ba? Yes. Once na ikaw ay believer, you are called to serve the Lord. How about the fellowship with the believers? That is also an example of general calling. Pangalahatang tawag ito. However, there is what we call specific calling. How can we identify this? That is between you and God. No one knows except you and the Lord. And we believe that every one of us here ay meron din naman specific calling. Ano po? May tawag sa atin, at yung tawag sa atin, kahit tulad doon, ay utos sa atin ng Panginoon na dapat natin ginagawa bilang mananampalataya. So, saan tayo tinawag ng Panginoong Hesus? Ano yung pagkatawag sa atin? Many years ago, we have been discussing about sa pagkatawag ng Panginoon. Ano po? Binabanggit ko sa inyo na it is impossible na walang tawag ang Panginoon sa atin, that there is no specific command, specific calling of Panginoon, and yet we are claiming that we are believer of Jesus. That is highly impossible because every part of the body, according kay Paul, Apostle Paul, every part of the body is assigned to something. Lahat. Kaya nga hindi tayo pinagkapare-pareha. May sabi ni Apostle Peter, ang paghalintulad niya, tayo ay isang katulad ng katawan. May kamay, may mata, may paa, na kung saan iba-iba ang gampanin natin. And that should be clear sa ating lahat that we have this mga gampanin na dapat ginagawa. Ano po? Anong mga example nun? Let's proceed with the application, mga example. Kami po, ito yung isa sa mga sensitive, highly sensitive na calling, ang pagpapastor. Ano po? May tinawag din naman as evangelist. Nagtatalo kami nung kaibigan kong Baptist. Kasi sabi niya, hindi daw gospel yung pinipreach ng ibang mga pastor ngayon. Kasi wala si Jesus doon. Ang tunay na gospel daw ay nandun ang Panginoong Hesus. Yes, tama din naman. But kapag ang preacher, lagi ang emphasize niya o nagpo-focus siya lagi sa Jesus, sa pagpo-proclaim kay Jesus, malamang yun ay evangelist. Ang linya niya ay evangelist o pagpapahayag ng gospel, pagpapahayag ng salvation. Well, back to our calling. Alam na po ba natin kung anong mga utos din sa atin ng Panginoon? Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin? Ano po? Have we learned about that? And kung hindi man natin alam, did we try even to discover the calling of the Lord? Paano natin malalaman yun? Simply, there is assumption na once we are tasked, Pastor, hindi ko naman alam yung calling ko. Ang nagbigay naman sa akin ng trabaho ko, ang kayo naman. Si Pastor naman. Kayo naman yung nag-assign sa akin. Hindi ko naman alam kung yun ba ay calling ko. What do you think? Is it impossible?
ang Diyos ay kumilos sa mga lingkod niya at ay designate tayo sa mga bagay, sa mga gampanin natin. Do you see your ministry as calling from the Lord o calling from pastor? Palagay naman namin, there is assumption sa lahat ng manggagawa ng Panginoon that once you are given a task, that comes from the Lord. That comes from the Lord. Once you are given a task by the church, that comes from the Lord. Why? Why do we believe? Because we are body of Christ. It is not me. Nag-a-assign ba ako na out of my emotion o out of the need of the church? Usually, the need of the church is calling everyone to respond. Ang pangangailangan ng church, what do we see? Ano bang meron sa church? Anong kailangan? Do I have to reply to this? Do I have to respond to the calling of the church? To the calling of the Church of Christ? So, when we talk about ministry and calling, that should not be something that we should debate on. Or makipag-debate ka ba, Lord, bakit mo ako nasa'yo na ganito? Tatapatin ko kayo, ako mismo na pastor ninyo. Nakipag-debate ako sa Panginoon na ayaw mo magpastor. But once you recognize that is the Lord's will in your life, that is the Lord's calling, then I hope na tayo po ay matugon. Ano po? So when you complain, kanino tayo nagko-complain? Sa akin ba? Tayo po ba ay kay pastor pa ba? Kay pastor pa ba nagko-complain? Well, that is a Church of Christ given ministry sa atin. Wala tayong ibang pagkukulan kundi ang Panginoong Jesus. Kami man din, mga kapastor. Alam niyo, never ako nag-complain sa inyo. Sino po? Ang may natandaan ako nag-complain. If I have concern with my ministry as well, with my personal, with my spiritual, I always say it to the Lord, Lord, bakit ganito? I do not blame others for my personal relationship with the Lord, for my personal ministry with the Lord, to the Lord. Hindi ko sinisisi yung iba na ganito yung ministry ko, na ganito lang ako, ano? I always ask the Lord. That's for me. And again, let us go back. The call is to come. Ang paglapit sa Panginoon, it is associated with responsibilities. It is not without pupunta ka na lang doon. At kasama sa responsibilities, nandiyan din yung mga accountability, nandiyan yung challenge. And here comes, let's get to the second thing sa ating kwento. After the calling, tinawag si Peter, lumapit siya. Lumapit naman siya. But here comes the crisis, the challenge. Ano yung challenge? Nakita niya yung malakas na angin. At nakita niya yung malakas na wave. Bigla siyang natakot. Fear, mga kapatid. It is not without challenge. Our faith in the Lord is not without challenge. Ang pananampalataya po ay kahit kailan hindi pwedeng sabihin mong walang pagsubok.
Kakambal ng pananampalataya ang pagsubok. And it has been emphasized by apostles of Christ many times in the Bible. That even Peter says, the testing of your faith. Even James says in chapter 1, the testing of your faith produces perseverance. May pagsubok, mga kapatid. And we should not be surprised. Huwag tayong magtaka na para masabi ni Peter sa 1 Peter chapter 4, if I'm not mistaken, masabi na para bang ibang-iba na kapag na sinusubok ka, iba. We should know it, that once you are in the Lord, testing will come. Challenge will come. And what is the point? The point is not to fight those challenges. The point is to come to Jesus. Marami kasi na nandiyan sinusubok sila. Gusto nila labanan with the help of the Lord. No! What the Lord says, come to me. Apart from me, you can do nothing. But madami sa ating trying to figure out to solve our own problems. We fear our problems. Baka wala akong isahin bukas, hindi muna ako magsisip pa ngayon. Magtrabaho na muna ako ngayon. We fear. Kaya ang opposite ng fear and doubt is faith. And 365 times mentioned in the Bible, do not fear. Huwag kang matakot. Saan po ba tayo natatakot, mga kapatid? Ano yung kinakatakot natin? Because of fear, madami ang nawawala sa Panginoon. Bakit? Natatakot na baka hindi makatapos ng pag-aaral. Natatakot na baka mapahamak kinabukasan. Too much. Sabi ni Pastor Craig sa nakaraang preaching niya, too much worry. Ang sabi kasi daw, hindi naman pinagbabawal yung mag-alala. Ang pinagbabawal ng Panginoon is too much worry. Because that is a blatant denial of His existence in your life. Blatant denial yan. When I say blatant, talagang sinabi mo na wala ang Panginoon Diyos. Why too much worry? So challenge, mga kapatid, that is associated in our faith. Ano po? We should understand that. Kaya kung kayo po ay mas sinusubok ng matindi, my message to you is, go to Jesus. Come to Jesus. You are not tasked to solve that problem in your own or to fight whatever it is. Sinabi ng Panginoon, kaya may paanyaya siya. Even to those who are heavily laden, mga namibigatan, lumapit kayo, mga napapagod, lumapit kayo. Bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Bibigyan ko kayo ng lakas. Ano yung kapahingaan na yun? That is strength, mga kapatid. Lakas. At ang tao kapag ka nagpahinga, anong na-absorb niya? Lakas, mga kapatid. In Him, in Jesus, sa Kanya natin matatagpuan yun. Why look for the strength from other people? I've been looking strength from other people as well. Gusto ko din sana may nagpapalakas sa akin. Wala man na akong kabati-bati ako. Lord, even my DSS, even my leaders,
I've never encountered someone to mentor me. All I encounter is more than a mentor, more than a person. It is Jesus. It is Jesus, mga kapatid. I learned the relationship of father and son relationship. That every time I have problems, I have challenges, Lord, what? Lord, mga kapatid, ang source of ating lakas ay ang Panginoon. That should be clear sa ating pong lahat. It is not us as your pastors. We are just a channel of God's words. Kagaya nito, nagpapahayag kami ng salita ng Panginoon. But as for the ultimate, it is not us that provides you blessings, material, financial, spiritual. No. It's a big no. At sabi ko nga, I cannot even do any good thing to you. It is all comes from the Lord, mga kapatid. If you are blessed, then that is from the Lord. Because blessing comes from the Lord, not from people. Yan na yung himutok ng isang preacher noong mga napakinggan natin. At sabi niya, many people today are too happy sa mga gifts, blessing na natatanggap. Appreciated, highly appreciated. Pati yung tao, todo, salamat, salamat. But they forget the ultimate source of blessing na pasalamatan. Bakit gano'n? Kaya napakadali sa tao mag-thank you kapag ka nagatanggap. Talagang may utang pa tayong loob di ba? Kapag ka may ginawa sa atin na napakaganda, magkakautang pa tayo ng loob Hindi naman tayo, gano'n yung pagiging napaka-grateful natin. Lalo na sa kultura natin Pilipino, uso-uso yan, pagtanaw ng utang na loob. Pasalamat to, pasasalamat, sa salamat. Kailan kaya natin ginawa yun sa ating Panginoon? Yung gagawin natin yung isang bagay kasi malaki din yung utang na loob natin sa Diyos. If I am serving the Lord because I also owe something, malaki din utang na loob ko. Because if it's not for Him, baka wala ako dito sa lupa na ito. Baka wala ako dito sa akin tablado na ito, nagpapahayag. Baka kasama ko yung mga adik ng mga kaibigan kong unipas. Mga kapatid, it's all global to Jesus. Challenge, fear. Iba-iba po yung mukha ng ating pagsubok. May sinusubok sa kalusugan, may sinusubok sa financial, may sinusubok naman sa physical, sa social relationship. May sinusubok naman emotional, mental. When I stress, na-depress, that is part of mental health. At the end, iisa naman. They are all challenge, crisis in our faith that we have to overcome by coming to Jesus. Kanino lumapit si Peter? Ano sabi ni Peter? Siya ba ay lumitaw dahil sinabi niya, akala ko ito. Hindi na ako lulubog, lilitaw ako sa tubig. Kasi nung the moment na nakita niya yung wave, yung alon na napakalaki, yung hangin, yung madilim na paligid, bigla siyang lumubog. Anong sabi niya? Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Sabi niya, no! Jesus! Save me! Help me!
and very powerful prayer. Yun na po yung kailangan natin na word kapag tayo po ay may pinagdadaanan. Lord, help me! Hindi ko na kaya ito. Ano po? Kailan po tayo nanalangin ng gano'n? Or are we still praying, Panginoon, bigyan niyo po ako ng solusyon. Let the Lord works. Wala pong masama doon. Ano po? Walang masama na sasabihin natin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng ganito. Bigyan niyo po ako ng ganito para maging maayos sa buhay ko. There's no problem with that. But I would rather say, help me, Lord. I am in crisis. I am in trouble. Because the Lord knows better. Mas alam ng Panginoong Jesus ang kanyang gagawin kaysa akin. Ako din minsan in the past, pray din ako ng mga ganun, Lord, sana bigyan mo ako ng ganito mangyari sa buhay ko. Who am I? Para sabihin na kapag binigay ni Lord yung blessing na yun, ay gano'n na yung kahihinatnan ko. Oh my God! So I learned, it has been my reflection, I learned to just say, Lord, help me. Tulungan mo ko. Anong sagot ni Jesus kay Peter? Ano sagot niya? Tingnan niyo yung sagot ni Jesus kay Peter. Ganito yung sagot niya. Natanong siya, Panginoon, niligtas mo ako, sabi niya. Ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Si Peter na yun, apostol, digit kay Jesus. And yet, sinabihan siya, maliit yung kanyang pananampalataya. Do you think that matters? Yung pagliit ng pananampalataya natin at laki ng pananampalataya natin, it matters. Same pananampalataya pa din naman, di ba? Yes. That's the point. Look, kahit na napakaliit yung pananampalataya ni Peter, according kay Jesus, but when Peter said, help me, Jesus! And here comes the hand of the Lord, saving Peter. Mga kapatid, ano sabi ng Mateo? Anong sabi ng aklat ng Mateo? Patungkol sa pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo wala ay katulad ng buto ng mustasa, you can move mountains, mga kapatid. It doesn't matter as long as there is an existence of real faith. Alam niyo, yun na lang yung basis ni Lord. Hindi na palakihan. Do you have genuine faith on Him? Just even at a small size. Gaano kaliit ang buto ng mustasa, mga kapatid. Kulang na lang yun, invisible na yun sa medyo may malabo ang mata at katulad ko. Kapag hindi magsalamin, hindi na makikita yung buto ng mustasa. Anong point to? The first point there ay, do you have faith? May pananampalataya ka ba? Nagaya ng buto ng mustasa? Because if there is, the Lord will answer. The Lord, here comes the words of the Lord, the blessings of the Lord. And you can call the power of heaven to come down. Second lesson. The strength of faith doesn't lie within it, but it lies on the object of it. Ang lakas, ang kapangyarihan ng pananampalataya ay wala sa may pananampalataya mismo. But kung kanino ka
Mga kapatid, kahit gaano kalaki ang pananampalataya mo, yes, you have this big faith, you have this big devotion, ngunit mali yung sinasampalatayaan mo, nothing will happen. If I will put my faith on the broken, let's assume na yung upuan na yan ay basag. At diyan ko ilalagay yung aking pananampalataya. When I use that to sit down, I will fall. Babagsak ako. But if that stone, the small stone, doon ako uupo. Matibay yun kasi bato yun. Bago pa ito. Kasi na ito palakihan sa pananampalataya. Hinahanap ng Panginoon, does your faith exist? At kanino mo ibinibigay ang iyong pananampalataya? Sa akin ba? Kay Jesus ba? O sa ating lakas? That's why a reminder also for all of us. Because we fear challenges, crises in our lives. And yet we have pledged to the Lord that we're going to serve Him. What will happen? Ayaw din yung sabi ko kay Lord, wala din kami ngayon. Yan, because I did pledge to you na magbibigay ako. Because bahala ka na. This is my pledge. I will stay. I will maintain that the Lord will provide. Amen po ba tayo? The Lord will provide. Sabihin nga po natin, the Lord will provide. Mga kapatid, ano ang klase pagsubok yan pinagdadaanan natin? You just have to believe in the Lord. Natutuwa ko ako ngayon kapag nag-browse kayo ng Facebook. There is spiritual awakening sa iba't ibang bansa, especially in the UK, Brazil as well. Diba? Libo-libo, billions, nag-praise and worship sila. How I wish na totoo yun. Sana totoo yun. In Europe, Poland, UK, even in Brazil, yung Brazil na lately lang nag-trending yung pambabastos nila sa kamatayan ng Panginoong Hesus na pinagyo sila, and yet ngayon nag-worship sila, napakaganda. And then there was sudden, mga kapatid, ito kung ano mang mga crisis o challenges ang pinagdadaanan natin ngayon. Tapos nawiwigan tayo. How much more yung pinagdadaanan ng mga kapatid sa ibang bansa? I just browsed news page ng Middle East. Kagabi bago ako natulog, mga alas 11. 12 Christians burned in Pakistan. Part of, anong tawag nila, persecution sa kanilang religion. Kasi Islamist yan Afghanistan, Pakistan, Iran, yung mga radical Islam, and they just burned dahil sa kanilang pananampalataya. We didn't even reach that point. That is my point. Wala pa tayo sa kalingkingan ng pinagdadaanan ng mga ibang mananampalataya. Kasi baka maging magsabi sa akin, madaling sabihin yan, Pastor, kasi wala ka sa pinagdadaanan ko. Yes, I'm not there. But there is a message of the Lord that we should believe and trust in Him.
Ano po sa lahat. Let Him work in our lives. So there's a call, there's a command, followed by crisis and challenges, and yet there is a compassion coming from Christ. May Kristo tayo. Yun ang napakaganda sa Christianity. May Kristo tayong buhay na Diyos at nakakaalam ng lahat ng pinagdadaanan natin at kung ano ba ang pinagdadaanan natin na yan. Let Him work in our lives. And po ba? And we can say that though we have this little faith, we have mighty Jesus. Amen? Tatandaan po natin na, bagaman, yes, sabihin na nila maliit yung pananampalataya natin. Bakit? Mag-improve tayo. If we know that we have faith, yes, maaaring imperfect yung pananampalataya ko. But I have this genuine faith in Christ, and I have this mighty Jesus living and working in my life. Magandang umaga po at pagpanahin po tayo ng Panginoon.